Magandang araw ulit sa inyong lahat mga kamatsas. Ito naman ang i-analyze nating best game number 2 sa katatapos lang na 10th edition ng Kamatsas, David's Gambit na ginanap sa Cauayan City, Isabela. Sa bakbakan nila International Master Joel Cholo Banawa, ang isa po sa mga kababata ko nung kiddies pa, no? Versus ang super non-master natin na si Robert Mania. Matapos ngang tumalo ng mga masters dito, pangatlo si IM Banawa kung pipisakin niya, no? Top board ito, i-play na natin para mapanood na natin habang ina-analyze natin. Ayan. Okay. Pinindot ang clock para mag-start ang white. Nag-E4 si IM Banawa. Nag-E5 si Robert. Knight F3, Knight C6. Kapangalan nga pala ni Robert si Fisher, ano? Robert Fisher din. Ruy Lopez, A6, Bishop A4. Ayan, nag-Knight F6. Classical approach ng Ruy Lopez. Spanish. Nag-D4. Ayun, medyo sharp dito ang linya ni IM Banawa. Usually, D3 lang yan o kaya castle, di ba? Pero nag-D4, oh. Yan ang kaniyang rapid variation. Nagbibigay kagad ng mabilis na pressure sa sentro. Pero, alam pa kaya ito ni Robert? Tingnan natin. Ang top line dito ay E takes D4. Pangalawa, Knight takes E4. Napaisip dito si Robert. Kasi bibihira gamitin ang D4 na yan eh. Ito kaya hindi na alam ni Robert? Wala nang stock sa kanyang opening repertoire? Or makakapa niya ang E takes D4? Good move. Yan talaga ang pinaka main line sa ganitong opening battle. Okay, napatingin sa malayo din si Robert ah. Medyo nasurpresa yata siya sa opening ah. Umaandar ang oras. Pero okay lang yan kay Robert, no? Kinapture ang pawn sa D4. At castling kagad itong si IM. Mukhang aral na aral ni IM itong linyang to ah. Tama yung E takes D4 pero pag castling, ito naman ang good move. Bishop E7 lang. Pangalawa, B5. D6 ang pangatlo ayon sa Lichess opening database. Matutumbukan niya kaya ang good move Bishop E7? Aral niya ba ito? Ano kaya ang gamit niyang referensya dito? Libro? Computer? Sila po ay nagtitraining daw sa DPWH under Coach Engineer Deoferio Vehemente. Ayan. Magkakateammate pala sila sa PCAP, Professional Chess Association of the Philippines. Kaya masipag din silang mag-training. Talagang napaisip dito. Siyempre, hindi basta-basta bibitaw ng tira, no? Lalo na IM ang kaharap mo. Dapat ingatan. Umamba ng tira. Bishop E7 ang ginawa. Good move pa rin, mga kamatsas. Good move. Tumira kagad ng E5. Ayan, nag-second line si IM. Kasi Rook E1 ang main move dun eh. Knight D5. Galing sa opening ni Robert ah. Galing ah. Kuhang-kuha niya ang daloy ng opening database. Ayon sa nakikita ko dito sa Masters database ng Lichess. O, diba? Ayos. Kasi yung ganitong may basag kagad na mabilis, pag hindi maayos magdala black, naku, mawiwindang kagad, may mga pasabog kagad dyan. Pero nakaraos dito si Robert na safety ang kaniyang defense against early D4 ng Ruy Lopez. Napaisip naman dito si IM. Medyo naisip niya na aral din ah. Alam niya ang tamang tira. Okay, at 12 minutes and 59 seconds, 14 minutes kay IM at halos 1 minuto lang naman mahigit ang lamang niyan.
Naku. Mukhang nag-iisip dito si IM Banawa kung ano ang gagawin niya. Knight takes D4 ang main move. Pangalawa, C3. Para ipangka-capture sa D4 at magkakaroon ng solid center. Pangatlong line dito, Bishop B3. Ayun. Okay. Ano kaya dito ang pipiliin ni IM Banawa na sa palagay niya ay makapagbibigay ng pressure kay Robert? Napaisip si IM. Samantalang tumatanaw ng panood sa kabilang board si Robert. Oo nga, kapangalan niya nga pala si Robert Fisher, no? Galing ha. Robert. Malalakas ang player na Robert ang first name ha. Napaisip talaga si IM Cholo. Oh. Magkapatid po yan eh. Yung kuya niya, FIDE Master, si Jake Banawa. Yun ang, kung di ako nagkakamali, kasing edad ko yata yun or may edad lang ako ng ilang taon. Kasi magkakasabayan kami nung kiddies eh. Ang father po ni Cholo ay engineer. Ayan, magkakasama yan. Kasama ng papa ko, ng mama ko sa mga tournaments. Dumadayo kami kung saan-saan yun. Aba, lamang na sa oras dito si Robert. Napaisip niya si IM. O, naalala ko eh. Kasi nung first day namin, nag-simul ako tapos nagkaroon ng Blitz Combat. Sa gabi naman, inaya kami doon sa lugar ni Sir Bill D. Naglaro-laro kami, no? Walang clock, laro-laro, long game. Napaisip ako ng konti sa isang position. Oh, napaisip mo na. Panalo ka na. Kumbaga, mapaisip lang daw ako, panalo na eh. Tuwan-tuwa na yung mga kasama namin doong nakalaro. No? Napakasaya po ng memories namin sa Isabela. Talagang wala kami masyado naging problema eh. Magaang, mga kamatyas. Masarap kasama ang mga taga-Isabela. At salamat sa Isabela United Chess Association. Dahil po sa kanilang tulong, mas lalong naging smooth ang takbo ng torneo. Yung 2 days, napakaganda ng nangyari. Masaya. And of course, sa ating main sponsor, ang ating Kamatyas partner, co-founder ng Kamatyas, National Master David Almirol Jr. Knight takes D4. Ayun. Okay. Magulo pa rin ang mix, no? May mga bitin-bitin, may mga pressure dyan. Okay. Ang main move dito ay Knight takes D4. Second line, Knight B6 para paalisin na ang Bishop sa A4. Okay? 2 tira pa ang nakikita kong recorded dito sa Masters Database ng Lichess. Laro na rin pala ito ng mga Super GMs, so nila MVL. Ayan. Nila Ding Liren. Sinilip ko lang kaya gumalaw, umangat yung board. Si Ding Liren, tuluyan na raw pong natulog at namahinga. Sabi sa mga nabasa kong comments. Coach, si Ding Liren, namahinga na talaga. Wala na, di na naglalaro si Ding Liren. Actually, dapat naglaro siya sa Asian Games ngayon, di ba? Si Wei Yi ang lumaro sa kanila. Ba't kaya wala si Ding Liren? Sa bagay, world champion naman siya. Pero tagal ng pahinga niya. Okay, nag-Knight B6 dito si Robert. Talagang tumbok niya talaga mga matitigas na line na. Galing oh. Knight B6 para ma-neutralize ang Bishop. Napakamot ng hindi makate si IM. Dahil sa mga binibitawang solid ni Robert. Malupait si Robert ah. May interview po siya sa amin, papakita namin sa highlight video namin. Inaayos lang ng aming editor at ipapapalabas natin yung interview kay Robert. Kung ano bang sekreto niya sa kabila ng non-master lang, 1875 lang ang rating pero malakas, sumasabay. Kagaya niya, 2378 ang rating dito ni IM Banawa. Ang layo ng difference versus 1875. Pero sa opening pa lang, hindi nagpapahuli ha. Solid. Napaisip si IM. Dihado na ng oras.
Hindi rin papakasiguro si IM Banawa dyan. Narinig ko nga nung magkatapatan sila, yung kakaupo pa lang, nandyan ako sa may gilid Hindi nga lang ako kita dyan sa camera, no? Narinig ko, congrats sa performance mo Ayun, kinongrats ni IM Banawa. Kasi nagulat din siya kay Robert Ang tindi ng performance no? IM at FM, magkasunod. Grabe. Amazing performance by Robert Mania. Sana po yung mga ganyan magkaroon ng break, no? Yung mga ganyang player matulungan para maging master. Sana magkaroon ng mga federated standard tournament na may chance silang magkaroon ng title. Kasi titulado na yung tira Yung rating lang at title wala. Nag-Knight F5, bookline pa rin. Naku, matindi. Sacrifice ang bishop sa A4. Kinargahan ni IM Banawa ng lalim. Sacrifice to, di ba? Pero bookline pa rin yan. Surprise kapag hindi mo alam. Pero pag aware ka pa sa takbo ng linya, hindi ka pa masusurpresa. Dito po ang main move G6. Pangalawa, Bishop F8. Babalik para depensahan ang pawn sa G7. Libre Naku, ano laman yan? Ganda. Pag Knight takes G7 check, King F8, may Bishop to H6. Oo. Napwersadong mag King G8, then Queen G4. Naku, matindi yung paparating. Matindi ang bitaw na Knight F5. Malalim ang karga ni IM Banawa. Anong gagawin dito? Kay Stockfish, mas gusto niya yung second line sa database na Bishop F8. Magtiyaga muna, depensahan muna ang G7. Tapos may timing to play D5, syempre para magkaroon ng discovered attack sa Knight. Samantalang may tempo na kailangang intindihin pa ng puti yung nakahang na bishop. Hindi rin pwedeng kalimutan yan. Palili pa rin talaga yan. Kakapturin yan. Napaisip dito si Robert Fischer. Si Robert Fischer na kinuha si GM Torre noong araw para mag-second. Ayan, sa mga nagtatanong po ng patungkol sa mga bagay-bagay kay Fischer, na interview ko mismo si GM Torre sa bahay nila. Ayan. Uploaded yan sa YouTube natin. Pwede nyo pong ma-review. Dami nun. Iba-ibang klaseng katanungan yun tungkol kay Fischer. Pwede nyo ma-review yung mga kasagutan ni GM Torre na nangyaring istorya ni Fischer noong araw. Tiwala si Fischer kay Torre kaya kinuha niyang second or trainer Okay. Lamang na sa oras si IM Banawa, matindi kasi yung binitawan niya. Titig na titig si Robert sa kanyang king side. Medyo naghahalong duda, tamang hinala na mali ang tira na Knight F5. Minsan ganun no? Pag nag-sacrifice sa akin, duda ko kagad balagbag Pero pag inanalyze ko na, doon ko malalaman kung sound. Pag inanalyze ko na, doon ko malalaman din kung wala, balagbag lang ito, bluff lang ito. Dalawa lang yung sacrifice 'Di ba? Bluff. O kaya meron talagang dating. May pangatlo pa pala kay Mikhail Tal, the Magician of Riga. The correct ones and mine. Kay Tal kasi mapanervyos niya yung kalaban niya. Okay na sa kanya yung sacrifice na yun Ganon si Tal 'di ba? The correct ones and mine. Kasi yung kanya kasi hindi accurate, pero talagang lalabas lahat ng kaba mo. Daga mo, buhay na buhay, magtatatakbo talaga. Malakas makapagpakaba si Tal sa kalaban. Yun ang na-master niya, yung the art of chess psychology. The ability to destroy the nerve of his opponent. Ayun, 7 minutes and 50 seconds si Robert. Titig na titig pa rin doon sa side na kung saan
kingside. Yan o, dyan siya tumititig eh. Tinitignan niya mabuti yung areas wherein ang knight ay nagbibigay ng matinding problema sa black ngayon. Ayun! Tumira na, nag-castle, at yan ang bagong luto ni Robert dito. Novelty mga kamatsas. Nawala na sa riles ng bookline. Bago ha, teka. Ayan, siguro dito napaisip si I.M. Banawa, aba, wala na sa linya yung ginawa ah. Wala na sa linya yung ginawa ah. Pero ako nagustuhan ko yung tema ng opening approach dito ni I.M. Banawa. Nagustuhan ko. Kasi nakakailang talaga eh. 'Di ba? Buka na pa lang, ratsyada na, parang iba talaga dating, no? Mala Miaoyi opening. Umaatake kagad. Ganda. Type na type ko rin 'yan, mga kamatsas, yung ganyang opening. Yung mayroong kagat-kagat ng ratsyada ng pressure. Okay, nako. Kailangan mag-focus dito. Napainom na ng tubig. Mukhang wala na yatang laman ng tubig. Nako, kargahan mo yan, Robert. Kailangan kargahan. Oo. Ayun, tumira. Nag-queen G4. Threatening Matchas sa G7. At tumira kagad ng G6. Kinapture ang knight. Okay? So, still advantage pa rin sa evaluation bar. Hindi pa rin naman pwedeng capturein ng knight, nakapin. Siyempre, ito ang pinaka-logical na pang-capture dyan. Para magkaroon ng tempo at the same time na ma-open yan. Kinapture ang bishop sa E7. Persado. Queen takes E7. Okay, nakahang pa ang queen. Kailangang iwas. Nag-queen G3. Okay, simply to protect the E5 pawn. Okay, lamang pa rin ang white dito kasi committed ang black ng G6. At kitang-kita po ang weak dark squares dyan. Ang black. No? Pwedeng puntahan yan. Bishop G5, sabi Bishop F6 or kaya Bishop H6. No, nakakailang din eh. Tumira na. Nag-rook E8. Ayun, pinilahan ang pawn sa E5. Para kakapturin yan. Medyo katabay lang sila pareho sa oras, no? Hindi masyado nagpapanlayo. Mame-maintain kaya dito ni I.M. Banawa ang kaniyang positional advantage. Pawn structure wise, lamang pa rin dito puti kasi kahit papaano yan ay double pawn. Opposite colored bishop. Ayan, pero napaka-vital ng paparating na kung papaano ba gagamitin ni I.M. Banawa ang weak dark square sa king side ng black. Yan ang delikading dyan na nakikita ko na magbibigay ng komplikasyon. Ito pa isa oh, yung halimbawa, pagpalagay natin protected ang E5, ano? Knight C3, Knight E4, Knight F6, mga ganon. Ang daming paparating na malakas na tira sa puti. Pero kung mapapansin nyo, ginagamit dito ni I.M. Banawa ng banayad ang oras niya, no? Syempre, para mas masigurado niyang firm talaga ang advantage niya. Mahawakan talagang mabuti. Siguro iniisip niya if Rook E1 may F6, something ganon, na di pwedeng capturein, may back rank. Yan, sinasaalang-alang niyang isipin yan. O kaya, Bishop F4, ang problem dyan, may Knight D5 na i-exchange talaga yan dyan. Or F4. O yan, why not F4? Pwede rin. Yan lang naman eh, Rook E1, F4, dalawa lang halos, ano? Rook E1 and F4. Okay, 6 minutes na lamang dito si I.M. Banawa. Maganda ang time control ngayon ni Robert. Ayan na, mukhang titira na. Yung mga ganyang galawan ay paamba na yan para tumira. Okay.
Pero titig na titig pa rin. Lumamang na sa oras talaga ng tuluyan si Robert. Sino kaya ang idol na player ni Robert? No, baka si Fisher din. Hindi makatira si IM Banawa. Medyo malayo ang kaniyang tinatanaw dito bago bumitaw ng tira. So ito na lang naman ang problema, yung E5 and yung minor pieces development sa queenside dahil kapansin-pansin tulog pa ang knight at bishop. Kailangan gisingin mga kamatsas. Pag meron kayong napansin na mga piyesang tulog, bigyan ng trabaho, bigyan ng duty. May kinalaman yan sa kabuuan ng harmony ng posisyon. Dapat gising yan. Sabi nga ni GM Torre, di ba? Dapat harmonize yan. Isulong mo ang tamang tira. Sa endgame ay wagi ka na. Naalala ko yung kanta ni GM Torre, no? Isulong mo. Kailangan daw coordinated ang mga pyesa para harmonize. Tama naman talaga yun. Dapat ay bawat isang pyesa kapit-bisig na nagtutulungan sa isang layuning mapagtagumpayan. Parang tulayon Nabulol na ako. Mapagtagumpayan ang laban. O dapat nagkakaisa, di ba? Aba, tagal tumira. Rook E1. Ayun. Protection lang sa E5. Pero ang time control, lumamang na talaga si Robert. Pero syempre, mas ipapriority natin mga kamatsas, again and again, ang quality ng position. Okay? Bago pa yung time. Baka mamaya magbilis-bilis tayo, lamang nga ng oras, pero ang quality naman ng position ay losing naman, baliwala pa rin yun. Dapat, position first, bago ang oras. Okay. Malayo-layo pa naman, no? Ang lamang na oras, makakapag-isip pa. Usually, mga player ngayon na uso talaga pinapaikot ang pyesa eh. Kasi nakakapag-isip pagka ganun eh. Nag-bishop F5, develop lang muna. Ayun, may threat din sa pawn C2 at the same time. Iindahin ba yan ni IM ang pawn na yan? Or gagawa na lang siya ng mas kapaki-pakinabang na mas mabilis ang impact dito kasi tulog ang pyesa ng queenside. Samantalang, ayan na, connected na ang mga tore ng black, ready to play rook AD8 na. Ayan, magaling sa principle si Robert, nauunawaan niya talaga ang dapat gawin, dapat bitawang tira. Bishop F5, time check tayo. Okay, palaki ng palaki ang lamang dito ni Robert sa time. Ayun, tumira. Nag-knight D2. O bali wala na kay IM kung capturein ang pawn sa C2. Ang nakikita ko dito, dediretso ng knight F3. Ayun, and then release the bishop. Bishop F6, mga ganon. Okay, sacrifice pawn pero mabilis naman ang gagawin para maka-atake na sa king side. Ganyan po ang mga master, 'di ba? Inatake ano ngayon, kumbaga parang ganoon ano. Ano ang mas mabilis na gagawin kahit na ipa-capture pa 'yan. Pero hindi kinapture. Ayan, tumira pero hindi pa binibitawan ng queen. Ayun, binitawan na, nag-queen B4. Queen B4. Ano plano ng Queen B4? Yun, medyo lumaki ng bahagya evaluation bar. Nag C3, nag Queen G4, nakipag Queen to Queen, at nag Knight E4. Napakabilis na ginawa ni IM Banawa dahil naispatan niya na ang F6 ay talagang mahina sa black. Pupuntahan niya ng Knight. Double check. Okay, anong natatanging ano dyan? Ano ang pangsangga dyan? Knight D7, ano? Pang cover sa F6 at the same time, ayun, may pressure sa pawn E5. So, hindi pwedeng capturein ng tore ang libreng pawn kasi may Knight F6, di ba? Tapos capture ang rook sa E5. Kaya,
Mukhang libre pero hindi pwedeng capturein. Okay. Ano na ang tira? Nag-iisip si Robert. Malaki talaga ang problema kapag nabutasan ng ganyang dark squares. Usually kasi pagka ganyan, maganda yan kung may bishop sa G7 na fianchetto para makover ang mga weak dark squares. Pero pag wala na, yan ang problema. Dalahin talagang problema yan. Iindahin talaga. Long term. Kaya dapat makahanap dito si Robert ng napakagandang pang-counter para hindi makapag-focus ng madiin si I.M. Banawa sa pag-atake. Nag-knight D7. Ayun, para abangan yung knight. Siyempre, di pwedeng mag-knight F6. Kakapturin lang. Tumira kagad ng mabilis. Nag-bishop F4 para depensahan ang E5 pawn. Hindi pa rin pwedeng capturein. Takes. May knight F6 pa rin bitaw. Umamba ng tira. Ano gagawin? Binitawan ang inambaang tira. King yata yung unang imumove, no? Pero binalik ang kamay. Nagbago ang isip. Ayun. Medyo nagtatalo na. Nagtatalo na ang kanyang decision dito kung ano magandang tira. Bishop F5 pang atake sa knight. Ayun, kasi nga naman malakas yung knight na yan. Pero nag-rook AD1 kagad. Bumibilis ng tumira si I.M. Banawa. Rook AD1 para pang atake sa knight. Nakaamba uli ng tira. Kinapture ang knight. Agad namang kinapture din ang knight. May threat sa pawn C7. Nakahang pa ang bishop. Opya. Bishop D5. Rook takes pawn. Okay. Opposite colored bishop ang kinauwian, mga kamatsas. Sa opposite colored bishop, maraming drawish na pwedeng maging outcome ito. Kaya dapat ingatan talaga ni I.M. Banawa na ma-maintain niya ang advantage niya dito. Kasi pag opposite colored bishop, naku, hindi magkakatamaan ng bishop eh. Usually, tampla yan. Correct play, no? Pero syempre, magdidepende pa rin dahil may time factor, may nerve factor, at may experience factor how to handle the endgame. Nag B5 para hindi makapture. At syempre, nakahang pa rin naman ang pawn sa A2. Syempre, intindihin pa rin ng puti yan. Ano magandang tira? Ayan. Nasa blitz time na sila. 3 minutes. Bishop G5, Bishop F6. Pwede ba? Or A3 muna. Ayan, para wag makapture. Pero, napapatagal mag-isip dito si I.M. Banawa. A3 na lang ba? Or hahayaang ipakapture yan? Lagi namang may bawi sa C6 pawn. Bishop G5 ba? Bishop F6? Yan ang mga planong nakikita ko eh. Pero A3 simple lang, pwede na. Para maiiwas lang. Pero depende pa rin yun. Ayun, nag-F3 lang dito. Okay, nabawasan ang advantage evaluation bar ni I.M. Banawa. F3, magkiking F2. Paano yun? Pa-capture na ba yung pawn sa A2? O hindi ibibigay dito ni Robert ang pawn sa C6? Ayun. Nag-rook E C8. Tinapatan ng tore, hinamon, kinapture kagad. Rook takes C8. At nag-A3. Saka isinave ang pawn sa E2. Okay, opposite colored bishop, the only advantage is the extra pawn E5. At nag-bishop B3, G4, Rook D8, King F2, nag-rook D1, todo-todo hamon, kinapture kagad, takes. Nag-bishop H6.
to prevent the activation of the Black King, para di makagala, di maka-activate, para makulong ang king sa king side. Nilagyan ng hawla, nilagyan ng rehas ang Black King. Kakanta na ba ako ng Boysen? Habang buhay, ako sa'yo'y maghihintay, umaraw man o umulan. Ayan. Okay po, nagkaroon ng itim, no? Nagkaroon ng itim at tumalon kagad. So, naputol po kasi ang pag-record namin dyan kasi napu-full ang memory namin. So, next time, hahabaan namin o lalakihan namin ang memory. So, ganito po, no? Tumalon. At nandito po sa... Ito po yung nangyaring moves eh. Oh, wait lang Nandito, nag-block na siya, di ba? Nag-block siya. Wait lang po, hanapin ko yung nag-block Naputol ang video niyan eh. Saan na yun? Ayun, takes. Ayun, dyan. Okay? Kasi tumalon po yan, tumalon. Ito nangyaring moves. B4, A4, King E3, Bishop B3, F4, F6. Ayan, para sa kagustuhang makasingaw na yung king. Yun pala nangyari dito, no? Capture, King F7, Bishop G7, Bishop D5, King F2. Ayan po. So, yan ang ipe-play natin ngayon. Okay, play ko Putol pasensya na. Ayun. Na-advance yung tira ko ng King F2. Okay? Ayan. Kaya pala nagkaganyan. Napilitan magpalamang sinamya ng pawn pa ng isa para makahinga yung king niya kasi walang magawa yung king niya, nakakulong. Nakantahan tuloy ng Boysen ang position niya. O ngayon, saan ngayon pupunta? Yung king, mahirap pa rin maggagala yan, no? Kasi syempre may binabantayan din na pawn Time check, 1 minute and 50 seconds. Lamang sa oras. Napapatingin dito si I Am Cholo sa taas. Parang tumitingin ng something pero nag-a-analyze po yan. Samantalang nakapalibot na po ang mga nanonood dyan. Daming nanonood. Top board kasi yan Nag-Bishop E4. Daming nanonood. Ako nandyan sa katabi ako ng camera Kumukuha din ako dyan. Ng cellphone nga lang. Okay. Bishop to E4. Nag-King G3. Bishop C2. Nag-King H4. King G5. Opya. Hindi pa binibitawan. Hindi pa binibitawan. Kaya hindi pa release move yan. Ayun, nag-Bishop F3. Medyo mahirap pa rin pero winning ang white. Mahirap pa rin kasi syempre may proseso pa rin Ayun, pinaatras na ng arbiter ang mga nanonood dito banda. Syempre maiinitan ng players Pero masarap manood, mga kamatyas, masarap. Nag F5 na. Ayan, para mawala ang double pawn sa F. Pero kitang-kita sa itsura ni I.M. Banawa na medyo relax na siya. Tanaw na ba niya ang winning talaga? Kinapture. King takes. Yun, para maka H4 mamaya. Something ganon. Bishop D1. Basta maintain lang ang bishop dyan. King G5. Saan ba siya pupunta? Sa H6? Parang di pa rin siya makatira dyan kasi may capture anytime, di ba? Bishop E2, H4, Bishop D1, H5, ayun, naku. Nag-Bishop E2, bumalik lang. Di pa rin pala makalapit dun, Nag-King H4, okay. Bishop D1, maintain, G5,
Okay, oras na lang, pabilisan. Opya. Bishop C2. Bishop C2. Pag nag-king G4 kasi anytime mayroong Bishop D1. Hirap ng opposite colored bishop, no? Magpipilit ka talaga to the max eh. Magpipilit talaga to the max. Nag-sacrifice na ng pawn and then push. Nag-G5, binalik lang, capture, and Bishop H7. At nag-King F4, Bishop D3. Ayun, napa-advance ako ng tira pero yan na talaga ititira niyan. Yan na talaga. Bitawan mo na. Bitawan mo na, Robert. Ayan. King E5. Opya. Bishop H7. King D6 and Bishop E4. Depensa sa C6. Ngayon, ang tanong, papaano? Mag-H7 na ba? Nag-Bishop H8 muna. Ayan. Hanap-hanap ng tempo. Tempo, hanap-hanap. Opya. Bishop F3. Pipilitin na talaga ito ng puti. Bumalik. Balik din. At nag-King D7. Tempo lang. Tempo. Mukhang persado na bang king gumalaw? Oo, no? Kasi may H7. Pag iniwanan yung H7 square eh. Mukhang king na ang gagalaw dito. 1 minute and 5 seconds kay Robert. And 2 minutes 3 seconds naman kay IM Banawa. Okay, mukhang relax na si IM Banawa. Yan po ang mga galawan kapag ramdam mong advantage talaga ang position. Okay, marami na po tayong naobserbahan ng mga galawan ng mga chess players. Isa yan sa senyales na talagang naniniwala siya na winning na siya sa position niya. At madali mo ding malaman sa player pag medyo nahihirapan, no? Napapakamot, yung kita mo kaagad sa mukha, no? Kita mo kaagad sa reaksyon ng katawan. Ayan. Sa experience po na lalaman yan. Bishop H7, ayun, pinakapture ang pawn at dinipensahan. Nag-King C5, King G8. Yan, di pa rin biro, may proseso pa rin. Whoop. King D6, King F7, King D5. Ayun, gumamit ng triangulation, ano? Kita niyo 'yun pag ganun, no? Gumamit ng triangulation. Malaki ba ang pinagbago? Kasi magsi-C4. Okay. Isa sa dapat i-prevent dito ng black ay makapag-create ang white ng pass pawn. Pag iniwanan, ano, may ganun eh. Bishop C4 check. Ayun, no, may H7 na. Hindi pa rin biro. Mahirap pa rin. Rap mahi pa rin. Rap mahi. Okay. Tingin sa taas. Nag-imagine ng position, especially mga sugswang positions ang ini-imagine dito ni IM Banawa. Nag-King C5. King C5. King G8. Nako. Nagulat ako sa tira ni Robert, ha. Kitang medyo na-panic siya ron. Pinahirapan ni Robert si IM, no? Talaga namang problema eh. Mahirap naman kasi talaga opposite colored bishop. Opya. King D6. Ayun. Hanggang dito na lang sa recorded moves, no, ng PGN. Pero ituloy ko na lang po, natatanaw ko naman eh. Ayun, nag-bishop, nag-King E7, nag-bishop G6 para ma-prevent ang F7. Okay. Ano ang best move dito na makakapag-sugswang sa black? Ang hinahanap dito yung sugswang position eh. Na kahit anong gawin ng black ay matatalo na. Kasi mauubusan na ng bantay sa mga points na binabantayan.
Napaisip si IM Banawa, sinisigurado niya na ang kaniyang bibitawang tira ay good move. Bishop F8, actually excellent move yan. Excellent. Ito na kasi ang threat, mag F7 na yan. Ano ginawa? Nag-bishop, H5, nag-F7, sacrifice. Kasi may isa pang sacrifice, totally lalamang talaga ang puti. Ayun, nakipag-shake hands na. Palakpakan ng mga tao. Nakakatuwa dyan sa Isabela, no? Nagkakaroon ng palakpakan. Sa mga inikot namin before, wala namang palakpakan nangyayari. Pero nakakatuwa yun. Ang sarap pala sa tenga, no? Every time na may matatapos na game, nagpapalakpakan. Ang ganda pala ng ganun. Kasi, syempre, mas nagiging elegante at mas nagiging seryoso ang chess. Nakakadagdag ng value ng chess, no? Ayan, bakit po nag-resign? Kasi, pag kinapture yan, may H7, capture, bibitaw sa bishop. So, obviously, syempre, lalapitan na lang yan ng king, busin yan, then promote queen. Okay? Ngayon, kung hindi naman pansinin, ang gawin ay mag-king H7 lang, o di, paano ba to? Simple na lang dito. Okay, pag nag-bishop G7, may capture, stalemate eh. May stalemate. Ang tira ito. Yan ang tira. C4 muna. Pag kinapture, then bishop G7. Ngayon, kung mag-sacrifice yan dyan, hindi na obra. Kasi capture, hindi stalemate. May extra move pa dyan ang black. Ito mangyayari. Capture, capture, then B5, promote to queen. Okay, yan po ang napakagandang nangyaring laban dito, no? Kung computer ay mag-handle ng black, I believe may something magagawa na para ma-hold ng draw. Pero may time factor, may nerve factor, di ba? Nasa white talaga yung galaw ng pilit. So, congrats kay IM Banawa and congrats din kay Robert Mania na magandang game ang binigay niya. Ang problema talaga si IM. Pero hindi pa dyan nagtatapos ang kwento. Abangan nyo ang top 1 best game. Last round yon, top board. Abangan nyo yan, ha, mga kamatyas? Maraming salamat sa inyong matigang panonood. Sana po natuto kayo dito sa game na ito. At muli po sa mga gustong mag-avail ng ating Kamatyas merchandise, ang link ay nasa comment section below lang. Click nyo na para makapamili kayo. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.